Good morning, DJ Chacha, and good morning, Good Kuya Ted. morning. Good morning po. Sir Eric, tanong muna, talaga po bang may pagtaas sa presyo ng baboy po ngayong papalapit po ang holiday season at magkano po yung magiging pagtaas? So actually, DJ Cha, there is no reason, walang dahilan para tumaas yung presyo ng karne ng baboy. Dapat dapat masaya yung mga mamimili natin, mababa yung presyo as compared to last week, yung presyo ng karne. So, ang MSRP ngayon is 330 to Okay. 370, di ba? Yung Zempo. Oo. Pero yung average price para sa Metro Manila is nasa 350 to 355 po, no? Para sa Kasim. Yung Zempo naman po, tumataas na sa 400. Parang hindi nasusunod yung MSRP. No? Kaya nga, nakikita natin yung Department of Agriculture at saka ibang ahensya, umiikot sila, tinitingnan kung nasusunod yung MSRP. Sinasabi ko na walang dahilan para tumaas kasi murang-mura yung farm gate price, murang-mura ng yung presyo ng baboy sa farm. Below cost to produce nga in some areas. Yung floor price na 210, hindi nga nasusunod. Masyadong mababa pa rin. Yung iba, nakakabenta sila, no, from 180 to 210, which is the floor price. No, yung floor price na yan, computed na yan, para yung magiging retail price yan is nasa 330 to 370. So dapat ganyan lang po kasi walang movement sa presyo ng karne, sa presyo ng baboy sa farm, no? Saka napakarami nating baboy na local at saka imported. Yung imported po natin for this year maabot na ng 850,000 metric ton as compared to last year, which is only around 760,000 metric ton. So, yun po yung sinasabi ko, walang dahilan na para tumaas. Bakit naman itataas? Sabihin, Disyembre. Kung December, mataas yung demand. Marami namang supply at saka hindi naman tumaas yung presyo sa farm. At saka yung imported, hindi naman tumataas yung presyo. So, anong dahilan para tumaas? Dahil maraming pera yung tao ngayong Pasko, dahil ba malakas yung demand. Last year malakas naman rin yung demand. Last year mataas yung presyo ng karneng baboy as compared to this year. Dahil nga kukonti yung local supply at saka hindi masyadong mataas yung imported. Pero ngayon, yung frozen at saka local na supply, marami tayo. So, yun sinasabi ko, walang dahilan. Oo. So, Sir Eric, ang sinasabi niyo po ngayon, you are one with Department of Agriculture na dapat ang presyohan, halimbawa for liempo, 370 pesos lang, si Kasim at Piggy nasa 330 pesos lang. So, kung meron mang pagtaas ng presyo doon sa mga palengke, most probably dahil po merong mga nagtitinda na nananamantala, yun po ba yun? Posible po yun, no? Posible. Yung may nakikita tayo, yung may mga supermarket na mataas yung presyo, kasi yung pwesto nila mahal yung pwesto. Kaya medyo mataas yung presyo. Pero yung the average is dapat nasa 330, 370, no? So, andyan lang po dapat yung presyo ng karne. So, siyempre, kung bibili ka sa mga malaking supermarket o sa mga social na pamilihan, siyempre mataas yung presyo. Di ba? Oh, pero actually sa mga palengke din po ngayon mataas talaga yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po sa ilang balita, meron daw ilang mga vendors na napipilitan pong magtaas ng presyo nitong baboy dahil mahina ang benta at para makabawi. Sa side po ng producers, kumusta po yung bentahan ninyo ng baboy? Alam mo, kung mataas yung presyo ng retail, ng karneng baboy, hindi maganda rin sa amin kasi magiging matumal, no? So instead na 2 kilo, baka 1 kilo na lang yung bilhin dahil mahal nga, 'di ba? Gusto namin mabilis, no? Mabilis yung benta ng baboy.
yun nga, sabi namin na walang galaw ng presyo sa farm gate price, no? Kaya wala ring dahilan para tumaas, no? So ibig sabihin, bumabawi sila. They are taking advantage of the consumers. Oo. Sir Diba? Eric, oo, magkano po ba sa ngayon ang farm gate price? Ang farm gate price, it ranges from 180 to 210, depende kung anong area po. Sa no? Liempo po Kagaya- at sa Kasim tayo, magkano ang farm gate price? Hindi, I mean farm gate price sa baboy yun, sa Oo. farm. Oo, no? sa farm mismo, Oo. live baboy na po ito. Oh, live yun. Oo, Live oo. yun. Magkano Yung live po na ulit? baboy Magkano po ulit, sir? is from 180 to 210. Depende po kung saan galing po yung baboy. No? Mm-mm. So may areas na nagbebenta ng 185 o 190, ganon. So, pero yung cost to produce namin is 180 po, no? So, masyadong mababa. In some areas sa Visayas and Mindanao, no? Mababa talaga yung farm gate price, nasa 150 to 160. Mm-mm. Nakikita natin yung presyo ng karne na mismo is 240, 250 lang yung kasim. Yung liempo naman nasa 280 lang. So medyo mababa talaga kasi mababa naman yung farm gate price eh. Mm-mm. Oo. So, Oo. Sir Eric, para po sa mga pork producers natin, hindi sa inyo galing, sinasabi nyo po, hindi sa inyo galing itong dagdag presyo, wala sa producer level. So, ang dapat tutukan dito ng DA ay yung retailers po natin. Wala sa producers. I pointed out na hindi pa mataas yung presyo namin, no? Below sa floor price na 210 pa nga eh. So kaya walang dahilan. Wala sa amin yung dahilan, no? So dapat bantayan yung presyo sa pamilihan, no? May mga nabanggit po kayong lugar kanina. Sa ngayon po ba saan pinakamataas yung bentahan nitong baboy? Of course, dyan pa rin sa NCR, sa Luzon area, no? So, may iba-iba tayong presyo. May nagbebenta like from Bulacan, no? Ang presyo nila is nasa 190 na yata or yung iba 200, no? So, in some parts of Batangas, nasa 190 na sila, ganon. So, mababa pa rin, malayo pa rin sa 210, no? So, kaya walang dahilan para tumaas yung presyo ng karne. Kung tataas yung farm gate price, di tataas. Kung may taas man ng konti, ₱5 piso eh. Mm-mm. You know, last month, yung presyo ng kasim last month, November, nasa 360. Ngayon yung average is 350 nga eh. Mas ibig sabihin mas mahal pa last month kaysa ngayong December. Kasi palabas yung baboy eh. Palabas yung mga baboy ngayong December. Oo. So, maraming baboy kaya mura yung farm gate price. At saka panawagan namin na sana makontrol rin yung frozen at saka importation natin para hindi naman masyadong marami, hindi masyadong lugi yung mga producers. Mababa yung presyo sa on the side of producers kasi marami masyado yung imported. Oo. No? Hindi po ba kayo nakukonsulta dito? Kasi baka sa Department of Agriculture on their side, kaya marami yung imports natin ng baboy. May pangamba pa rin po ba ng ASF doon sa ilang mga lugar? Because you're now saying, kawawa kayo dahil ang taas ng importation. Kaya mataas yung imported, yung presyo kasi ng imported, yung frozen at saka local is 100 pesos po yung difference, no? Mm. Kung 350 yung local na karne, 250 lang yung frozen. So mura yung frozen. Kaya yung mga ibang namimili, bumibili ng frozen. Mm. Nagiging kompetensya nito ng local production. So yun nga lang, kung frozen, dapat suriin ng mabuti na safe ito kainin. Dapat pasok ito sa meat safety guidelines, no? Dapat kung yung mga namimili, no, tingnan nila kung may freezer yung lugar na saan sila bibili ng karne, ng mga frozen. Hindi po ito dapat yung nakalagay lang sa mesa na walang freezer. So delikado po yun. Nakikita natin maraming mga cold storages at saka mga
frozen na walang mga papeles, yung nakikita niya atin na nahuhuli ng DA, no? Mm. So, yun po, dapat maingat po yung mamimili. They have a choice to buy local na fresh at saka yung imported na yung iba naman nakikita natin ilang buwan na frozen at saka yung iba parang non-compliant to meet safety. Yun po. Okay po. So at least ngayon, nalinaw na po natin. Ang sinasabi nga po dito ni Sir Eric, dapat kung may paggalaw man sa presyo, mga 5 piso po yan. At kung mataas masyado, hindi po kasalanan ito ng pork producers natin, kundi baka dapat ang silipin na nga po yung posibleng pananamantala nitong ibang nagtitinda. Pero Sir Eric, yun nga, narinig ko rin yung panawagan ninyo na bawasan sana yung mga imported baboy o na baboy na inaangkat po ng ating gobyerno dahil kawawa itong ating mga pork producers. Sa tansya nyo po ba yung pong inangkat nila nitong nakaraan, hanggang kailan po ito at gaano na po ito nakakaapekto ngayon sa mga pork producers natin mismo dito sa Pilipinas? Alam mo, para maging sustainable yung local production para sa mga local hog farmers, so, dapat kumita. So dapat bigyan ng pansin ng Department of Agriculture kung paano rin kikita yung farmer. Kasi kung kikita yung mga producers, no, hindi magiging sustainable. So kahit anong negosyo o anong production, no, kung hindi naman kumikita, hindi naman sustainable, baka hihinto, no? So ayaw po natin ng dito. Isa sa mga problema is yung importation na masyadong marami. Siguro gusto ng pamahalaan natin na mababa talaga yung presyo, but not to the extent of sacrificing ng farmers na hindi kumikita yung mga farmers. Dapat ma-regulate yung importation ng frozen na karneng baboy. We suggest na yung importation na liitin yung importation ng frozen, no? And dapat para sa mga processors lang dapat gamitin, no? Hindi na para ibenta at magpagkompetensya sa local production. Tingnan po natin yung local production, itutok natin doon para lumago pa yung production ng pagbababoy, maraming mag-aalaga. Alam naman natin natin ngayon na masyadong agresibo yung Department of Agriculture natin para mag-repopulate. So we are looking into that, no? Pero kung hindi naman ma-regulate yung importation, baka mawawala rin visa yung repopulation ng gobyerno. Ganun lang po. Ayun, klarong-klaro po. Sige po, sana makarating sa DA ito pong panawagan ninyo. Same din po sa panawagan ng ating mga ibang farmers, mapa-onion man yan, mapapalay man yan, yan din po ang panawagan nila. Kumbaga, kontrolin yung importasyon para nga po hindi tamaan itong mga farmers and even yung katulad nyo po ng mga producers dito po sa ating bansa. Maraming salamat po, Sir Eric Harina. Maraming salamat, Dica, and Merry Christmas to you. Yes po, Merry Christmas din daw po, sabi ni Sir Ted. Yan nga po ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo.